Hello, kumusta? Good evening, good day sa lahat. Welcome to Buhay Provi TV. At ito po si Coach Vonnie Benitez na patuloy na nagbibigay sa atin ng continuous na tutorial patungkol sa Live Good. Guys, ang nakita niyo guys sa image, di ba napakaganda? Napakagandang produkto ng Live Good. At napakaganda ang business concept ni Live Good, ang reward system niya na paloob sa Complan. Napakaganda guys. Kaya lang, kung hindi tama ang mindset natin guys sa pag-join sa Live Good, baliwala rin. Okay? So, ngayong gabi, sa video episode na to guys, ay mindsetting muna tayo. Okay? At bago tayo magpatuloy, para sa mga baguhan dyan, don't forget to like, subscribe, and press the bell all button para lagi kang updated sa mga tutorial videos natin at support nyo rin sa akin guys para mapagtuloy natin ang channel na ito. Okay, magsimula na tayo guys. Ano ba yung mindsetting na gagawin natin ngayon? Isa sa mga series of videos na gagawin ko guys is discuss ako ng mga mindsetting concepts. Ano ba yung mindsetting concepts? Okay. In today's video guys, mag-discuss tayo about kung ano? Pareto Principle. Pareto Principle, ano ba yan? How is it related to Live Good? Mamaya guys, i-ano ko siya. Okay. Ang Pareto Principle guys, also known as the 8-20 rule. Okay? Ano ba ito guys? Okay? During the 1800s guys, in 1896, okay, there was an economist. Ang pangalan niya ay si Vilfredo Pareto. Italian economist ito siya guys. Na according to him, na-observe niya na dito sa mundo, almost, lalo na sa Italy, na-observe niya na almost 80% ng lupa sa buong Italia, buong country ng Italy, is only owned by 20% of the people. Okay? Which means 80% of the people only owns 20% of the resources ng bansa. At napuna niya na kahit saan siyang anggulo sa buhay tumingin, kahit sa ibang bansa, inobserve niya, halos ganun din. Ang buong kalupaan ng bansa ay pag-aari lamang ng 20% of the people. Okay. Ganun din sa ibang aspect sa buhay. In fact, inobserve niya yung garden niya. Doon sa garden niya, ang sabi niya, only 20% of the plants is producing 80% of the harvest. So that means mayroong 80% of the plants na is not contributing to 20% lang ang contribution sa buong harvest. Okay? So guys, paano ba natin ito gamiting prinsipyo? So, ang Pareto Principle is, so in business raw guys, kung i-apply natin siya sa negosyo, ang Pareto Principle is like this, na 80% of the sales comes from 20% of the clients. Another example could be 80% of the complaints sa mga reklamo sa mga negosyo guys comes from 20% of the customers. Okay? Now, paano natin ito i-apply guys sa negosyo natin sa Live Good? Okay. It has something to do guys of our personal effectiveness or personal efficiency. Okay? Gaano ba tayo ka-efficient sa paggawa sa ating trabaho o sa ating negosyo? So bago natin sagutin yan guys, magbigay pa tayo ng iba pang example nitong prinsipyong Pareto Principle. Dahil napakaganda nito guys. Kung hindi niyo pa nito narinig sa mga pag-aaral natin guys o sa school, ngayon ay pag-aralan natin guys. Okay? Itong Pareto daw is a phenomenon that ang sabi Pareto na everything in life are not always evenly distributed.
kahit saan ka makatingin guys, kahit anong anggulo sa buhay, it's always like that, 80-20. Example? Okay. For example, kung may negosyo ka guys, ang sabi pa dito, ang observation daw is only 20% of your products generates 80% of your profits. So that means hindi lahat ng mga produktong binibenta mo guys can produce profits. Okay? So, importante ito sa negosyo guys dahil kailangan nating i-identify kung ano yung mga 20% ng produkto na kumikita at doon ka mag-focus kung gusto maging successful sa negosyo. Okay? So, ano pang mga example nito guys? Na halimbawa, dito rin sa mga empleyado natin. Halimbawa, kung meron kang 100 ka empleyado sa kumpanya mo, ma-observe mo yan na only 20% of those employees are actually producing 80% of the company's income. Now, so as a business owner, a businessman, it is your duty to find out sino itong mga 20% of the employees na nag-produce ng napakaraming produkto para sa kumpanya, nag-produce ng maraming income. Kung salesman man yan, 20% lang sa mga salesmen ang mag-produce ng kita sa kumpanya. So, identify mo yun at doon ka mag-focus. Focus means, hanapin mo sila, i-recognize mo sila, bigyan mo sila ng mga incentives, at yung mga 80% na yan, ay pwede mo na rin, ang ilan sa kanila pwede mo nang sibakin at mag-focus ka doon sa 20% na kayang gawin ang negosyo sa ano. Okay. Napakarami pa niyang mga, guys, napakarami pa niyang application sa Pareto Principle. Okay? So, ano pang mga example, guys? Ang sabi dito, only 20% of the population owns 80% of the lands. Okay? Only 20% of the players, kung halimbawa sports ang application nito, guys, 20% lang sa mga players ang mag-produce ng 80% of the scores. Okay? So, ang gawin mo guys, kung ikaw is a sport coach, then, i-identify mo to sino-sino itong mga 20% of the players that produces the highest scores at doon ka mag-focus sa kanila. Focus means gawin nyo silang mga main producer of outputs. Meaning, italaga nyo sila na sila ang magdala sa games. Okay? Also, only 20% of our high-impact efforts produces 80% of the result. Okay? So, anong task natin, guys? Our task is to identify kung ano yung 20% sa mga ginagawa natin ang nag-produce ng 80% of the result. So, nakita nyo na guys kung ano ka applicable ang prinsipyong ito sa mga ginagawa natin sa personal nating buhay or even sa personal nating negosyo. Sa personal buhay na lang guys. Ano-ano ba ang mga activities na ginagawa natin that is producing us income? Dahil marami tayong ginagawa guys. Halimbawa, yung pag-surfing sa YouTube, nanonood tayo ng TikTok, nanonood tayo ng news items, nanonood tayo ng mga nag-google tayo ng oras, nag-spend tayo ng mga internet resources at kung ano-ano pa. Dahil yan ay mga activities natin. Pero ilan ba, lahat bang activities natin guys is productive? Nag-produce ba yan ng income para sa atin? Di ba hindi? So ang task natin guys para ma-improve ang ating sarili, ang ating sariling negosyo o kahit anuman is to identify those activities na is producing something para sa atin, is producing results na gusto nating mangyari sa ating buhay. Okay? So, now, paano natin ito i-apply sa negosyo natin sa Live Good? Okay? So, dito sa Live Good, marami tayong ginagawa na kahit ano na lang para lang
halimbawa tayo mapa-improve ang network natin. Okay? So ano-ano ba ang mga pwede nating gawin para mas effective tayo sa negosyo natin? Okay? So halimbawa, ano na ba ang mga ginagawa natin para pag-produce ng mga sign-ups? Okay? So, i-observe natin guys yung mga activity natin in the past. In the past, meron tayong ginagawa. So, paano ba natin na-produce ang mga products natin, ang mga sign-ups natin sa LiveGood? Okay? Tumubo ba ang network natin sa mga ginagawa natin? Halimbawa, isa sa pwede natin gawin is nag-explain ka one-on-one sa mga relatives mo. Effective ba yan? So sa palagay ko naman effective yan dahil actually majority sa mga nakuha ko mga invites or mga nag-sign up sa LiveGood na under sa network na ko ay nakukuha ko sa mga close friends ko, sa mga relatives via one-on-one explanation guys. Okay? So yan, na-identify ko na iyan pala ay effective. Another one is may ginagawa tayong pag-sharing sa Facebook, sa mga onlines, social media platforms. Pero napuna ko guys sa panahon natin ngayon na halos flooded na ang Facebook ng advertisements ng napakarami kasi sa Facebook guys, puro mga scam eh. Hindi lang yung hindi lang Facebook natin ay business natin sa LiveGood ang may presence sa Facebook. Napakarami pa dyan guys na very enticing ang mga advertisements. Pagpunta mo naman scam. So, lahat ng mga andyan sa Facebook, kung isend mo yung mga links mo guys, ay halos hindi na yan kiniklik dyan. Effective na lang siguro is mag-send ka via email at tawagan mo yung tao na gusto mong, ang prospects mo, para explain sa kanya kung ano ang LiveGood o di kaya mag-send ka sa kanya ng video footage. Hindi effective guys na mag-send ka lang ng ads sa Facebook at pabayaan mo mga tao na mag-click doon dahil in all probability walang mag-click noon at kayo siguro makarelate niyan. Okay? Kung mag-send man tayo guys, is pwedeng individual via Facebook Messenger. Isa-isa. Once na send mo, kausapin mo, agad tawagan mo na kung nakita ba niya ano doon ang hindi niya naintindihan at saka ka may chance na mag-explain. Ayun. So, we're applying Pareto principle. So, now, na ma-identify mo na ang pinaka-effective way to promote the business, doon tayo mag-focus, guys. Okay? Ganon. Isa sa mga natutunan ko sa mga uplines natin na nag-diamond na guys, sila actually ay they do it online and offline combination. But most of the time, yung mga talagang nag-diamond na dyan, yan sila Coach Fernan, sila Ronald Pangan. Yung mga yan ay nag-conduct na yan ng mga massive explanation guys, massive events. Meaning, nag-invite sila ng mga prospect, in-invite nila doon sa restaurant, okay? Pinakain nila ng libre at doon sila nag-present ng LiveGood. Dahil ang sabi ni Ronald, wala daw mag-say no kung invite mo sila sa isang okasyon na libre ang pagkain. So why don't we do that guys? Dahil majority of their sign-ups, dyan nila nakukuha. Okay? So kailangan gastos talaga tayo guys. Mamuhunan tayo sa pag-promote sa LiveGood business natin. Okay? At i-identify natin ano yung mga 20% na high impact activities na makapag-promote sa negosyo natin. Ayan, ganun ang application sa Pareto principles guys. Kung i-apply natin siya sa negosyo natin. Marami pa itong ka-apply, marami pa example sa Pareto guys. Alam mo bang lahat tayo ay namimili ng mga damit, mga clothing items? Ang tanong ko guys, sinusuot mo ba lahat ng mga binibili nyo guys? O nakabitin lang yan doon sa aparador nyo? Sa cabinets nyo? According to the Pareto principle, only 20% of all the clothings na hinang mo dyan sa mga hangers mo, ang paborito mong suotin. Hindi lahat. Ako guys, I see na napaka-applicable nito.
Dahil marami kong binibili, nakahang lang dyan at nakaano lang, hindi ko sinusuot. Pero meron akong paboritong damit na ilan lang yan, 20% lang sa mga total damit ko ang lagi kong sinusuot dahil sila ang gusto ko. So ang gagawin natin, bakit hindi natin ibenta yung iba guys? Ipa-auction na natin yung mga hindi ginagamit. Ganun din sa lahat ng mga objects na mga meron tayo sa bahay guys. Okay? Majority sa binili natin ay nag-accumulate lang sa bahay na hindi naman napakinabangan. Okay? Only 20% ang ginagamit natin dyan guys. So, ganun ang Pareto Principle. Napakalaki ng application nito guys. It is applicable to all aspects of life. Okay? Whether it is self-help, whether it is business, whether it is personal, whether it is sports, Pareto Principle operates. So, it's nice to know na alam natin ang Pareto Principle na hindi pala lahat ng ginagawa natin ay nag-produce ng results. Only a few of the things that we do is producing results that is contributing to our goals. Okay? Our job, kung gusto nating maging successful sa buhay, is to identify those activities, high impact activities na nag-contribute sa ating mga pangarap sa buhay. Okay? So, ganun din ang i-apply natin sa guys, pwede tayo mag-experiment. We do a task, ilista natin, i-identify natin at i-quantify natin kung ano ang naging output sa mga efforts natin. So ganyan. Ito lang is just one of the series guys of our mind setting videos wherein kailangan ma-open ang mind natin guys sa mga bagay na dapat nating malaman. So, isa ito sa dapat nating malaman kung tayo ay gustong maging successful sa buhay at dito sa negosyo natin sa Live Good. Okay, hanggang dito na lang ang video ko guys. Okay, na mag-discuss sa atin ang kahalagaan ng Pareto Principle kung i-apply natin siya sa negosyo natin sa Live Good. Okay, good day sa lahat at see you at the top.